talaga totoong Marcos itong si Amy, kaya parang wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Pero si Amy na din mismo nagsabi na walang kinalaman dito ang gobyerno. 'Di ba, mga minamahal? Alam niyo, yung galit sa kapatid natin, hindi dapat natin binobroadcast yan. Di ba hindi natin pinapahiya dapat ang kapatid? Kapatid ay kapatid. Blood is thicker than water. Hindi ko alam kung matinding inggit lang ba ang ginagawa ni Babalina dito sa ating presidente or nakikipaglaro itong si Amy Marcos. Hindi natin alam pero isa lang yung masasabi ko, hindi magtatagumpay ang maitim ninyong balak. Ikaw babaliw na, 'di ba? Hindi na nga maunat yung botox mo, kung ano-ano pang lumalabas diyan sa bibig mo. Ano yung nangyari sa iyo, Amy? O sige nga, panoodin natin 'to. Mga minamahal, nagbida-bida itong atin ninyo. Marihing diniligsa ni Senator Amy Marcos ang kasalukuyang administrasyon sa isinagawang rally kahapon ng isang religious group sa may EDSA White Plains. Isa ang presidential sister sa mga nakiisa at nagpahayag ng suporta sa isinagawang protesta. Kapatid ka. 'Di ba? Ikaw pa yung naglalaglag sa kapatid mo. Ay, naman, ano bang pumasok sa isip mo? Nahaluan ka na din ba ng kanilang bastardong pag-uugali? Nakakahiya. At mayroon pa bang nakikinig sa kaplastik ang ginagawa mo, Amy Marcos? Napakawalang hiya. Or baka naman, siyempre, kung hindi ba naman kayo bobo, mga minamahal, tansyado at kalkulado ang plano, baka gustong maging vice-presidente ni Amy Marcos. So, Duterte Marcos again? Ganon na naman ang sistema? Duterte Marcos again? Nakikipaglaro si Amy Marcos sa apoy? Diyos ko, Amy, tigil-tigilan mo na yan. Baka malaman na lang namin, ganon ka na. 'Di ba? Dahil isang maling pagkakamali mo lang diyan. Yang, 'di ba, meron pa nga silang tinatawag na pulang araw daw di umano. 'Di ba? Baka mamaya i-shoot to kill ka, yan yung mangyari sa iyo. Kaya magtigil-tigil ka, Amy, sa ginagawa mong pamamangka sa dalawang ilog, hindi na tama yan. Sa kanyang speech, mariing kinundina ni Senator Amy ang kasalukuyang administrasyon at tinuligsa ang nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo sa Canada para sa kanyang official visit doon. Oh. Wala silang pakialam! Grabe no. Nakakalungkot. Betrayal is not accident. It's a strategy. Posible, mga minamahal, na nakikipaglaro sa apoy itong si Babalina. Pero kuha mo yung galit namin, Amy Marcos, ha? Kuha mo yung galit namin. If they want people power, the real people power, convince the loyalist Pinklawan, the pro-government. Tama, kung gusto nyo talaga ng people power, dapat lahat. Kaso bakit kayo-kayo lang? Ano yan, naghanap lang kayo ng hype? 'Di ba, mga minamahal? Bawal rally sa INC, 'di ba, Mima? Yan na nga eh. Parang ang layo ng reality. 'Di ba? Expectation versus reality, parang sila nga mismo ang ang lumalabag sa sariling batas, sa sariling mga nakasulat sa akda at libro. 'Di ba? Continue tayo. Tulog! Lasing sa kapangyarihan! Sadyang pipiliin ka! Bumiyahe! Makihalumiro sa Canada! Sa mga dayuhan sa Amerika! Kung hindi ka ba naman Amy, bumibisita ang ating presidente sa ibang bansa kasi meron silang mga pinag-uusapang pangkalakalan para magkaroon ng trabaho, investment ang ating pamahalaang gobyerno. Alangan, ba nakakita ng presidente na hindi kailangan bumiyahe? Sige nga, hindi na kailangan ng bilateral meeting. Dati ka bang adik? Kung meron man atang nagano dito, gumagamit, siguro si Amy yun Pilipino ay nagturusa sa kasulinan hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam.
Ano yan, di ba? Parang yung sound ni Amy Marcos, parang kala mo, ano eh. Di ba? Parang evil eh. Yung nagbibigay ng parusa eh. Extasimose, omnisimundus. Parang ganon, di ba? Yung atake ni Amy Marcos. Para siyang ano eh, tawag dito, isang yung sa Rapunzel, siya yung kontrabida. Ganon yung kanyang boses eh, mga minamahal eh. 'Di ba? Nahawaan na din ba to ng pagiging diabological? Pagiging demonyo? At itong gobyerno ay Pag Tama ba yon, mga minamahal, pagkat itong ating gobyerno daw po ay bangag. So, okay lang na magsalita ng paninirang puri sa harap ng mga miyembro ng INC ang isang politiko? Pinapayagan ninyo na manira si Amy Marcos sa harap ninyo? Di ba bawal yung naninirang puri? Di ba? May exorcism ba si Amy? Parang ganun yung nangyayari, mga minamahal eh. Parang ganun yung nangyayari kay Amy Marcos. Sabi niya ba naman, pagkain, ginintuan at napakahirap na buhay, wala silang pakialam pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay. So nilalaglag niya yung kanyang kapatid. Mga minamahal na bangag daw, addictus benedictus daw. Alam mo, Amy, sa ginagawa mo, ikaw yung napaghalataang bangag. Ikaw yung napaghalataang addictus benedictus. Or baka si Sara Duterte ang pinapatamaan mo na may sayad. nagturusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. At itong gobyerno ay bangag, walang malay. Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga bagong banat ng presidential sister laban sa Pangulo. Pero nauna ng Ngayon lang ata ako nakakita ng magkapatid nag-aaway harap-harapan sa politika, sa mundo ng politika sa bansang Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita, mga minamahal. Yung kapatid sa kapatid, okay sana kung ang away lang ninyo hanggang local lang hanggang mayor, vice mayor, pero umabot na dito sa higher position, ay malaking katarantaduhan to. Ay, may mag-iisip ka. Kung nasa tamang pag-iisip ka, blood is thicker than water. Bakit mo isinusumpa? Bakit mo ipinagkakanuno ang kapatid mo na si PBBM? Meron ba kaming nakitang ginawa mong maganda para makapagsalita ka ng masama sa kapatid mo? Di ba mga minamahal? Senadora ka ba, Amy Marcos? Or attack dog din ni former President Duterte? Amy Manotoc is the real addict. Totoong addict daw si Amy Marcos, sabi ni James Villeja. namin ng Malacanang ang matagal nang hindi pag-uusap ng Pangulo at ng kanyang kapatid. Gayunman tiniyak ng palasyo na wala umanong anumang sama ng loob si PBBM kay Senator Amy. At the end of the day, si PBBM pa din yung nag-a-adjust sa kanyang bangag na kapatid na si Amy Marcos. 'Di ba? Alam mo, Amy, kahit anong gawin mo, mahal ka ng Diyos. Oo, mahal ka ng Diyos, Amy. Sana may panahon pa para magbago ka. Kahit mismong langit hindi uma-agree sa inyo eh. Mga minamahal, kahit mismong rally, yung mismong panahon hindi uma-agree sa inyo, inuulan kayo. Di ba mga minamahal, inuulan kayo. Di ba? Inuulan sila. Binabagyo. Yung kilos potaso nila sa Manila, binabagyo. Diyos ko naman. Oh, not very honorable yung ginawa ni Amy. Tama. Mga minamahal. Tapos ang dami pang mga pasaway dyan. Tingnan ninyo. Mas nauna pa kayong nakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Yan yung napapala ng ibang mga matitilok na mga nagrarally. Sila pa yung unang nakulong kaysa kay Rodante Marcoleta. Kasi sila yung mga may nagnakaw ng cellphone. 'Di ba? Imagine nyo, kapatiran, tapos makikita natin sa rally, mayroong issue na nagnakaw ng cellphone, ng tawag dito, nanuntok ng pulis, 'di ba? Ng gulo,
'Di ba? So mas nauna pa silang nakulong kay Rodante Marcoleta. Arestado, mga minamahal. Tingnan ninyo, mas nauna pa silang nakulong. Yan yung napapala ninyo. Yung pagiging aggressive ninyo. Ngayon, ang tanong, tutulungan ba kayo ng INC? Sige nga, ngayon ang tanong, tutulungan ba kayo ng INC dahil kayo ay naaresto? 'Di ba? Sa inyong pagiging obstructionist. O humingi kayo ng tulong dyan sa mga kapatiran din ninyo. 'Di ba, mga minamahal? O sabi dito, nagnakaw ng susi ng rider na dadaan. 'Di ba? May nagnakaw, may nanuntok. 'Di ba? Ano pa, may nangipit ng bus. Tindi talaga ng harassment. Mga minamahal yung ginagawa nila. Kaya ano yung nangyari?